Magandang gabi po sa inyong lahat. Narito naman pong inyo ang ating programa sa TV Apolya.Argumento. Pinungunahan po ng Delay Catholic Apology International. Sir Argeseno, samahan niyo po ako sa mikling oras, mikling panahon upang talakayin po natin ang mga bagay na may connection po sa ating pong pananampalatayang Katolika. Live po tayo sa ating isa lang po yung naka-live po ngayon, yung page po natin, ang RJ Horolanciano II TV Apolya.Argumento. Bakit po kasi yung presentation po natin mga sir, mga ma'am, i-upload po natin ito sa ating tinatawag na YouTube channels. So yan po mga sir, yan po yung bagong setup po natin sa ating tinatawag na program. And at the same time, meron po tayong presentation na siguro mga 20 to 30 minutes. Then after on that, yan po yung greetings, and at the same time yung pagsasagot po natin sa mga tanong ng ating mga kapatid, mga Katoliko, and at the same time, yung mga kaibigan po nating mga hindi Katoliko. So yan po, wag po kayong magtaka bakit po tayo hindi po tayo nakapag-live sa YouTube channels natin ngayon. Okay, so live po tayo sa ating Facebook page, ang RJ Horolanciano II Apolya.Argumento. And at the same time, yun, sa hindi po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II Apolya.Argumento page, Kuya Apollo TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channel, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo. Sa gusto po magre-replay sa video po natin, pwede po nyo i-replay po ito sa ating mga YouTube channels. Sa hindi po nakapag-subscribe sa mga YouTube channels natin, Dalay Catholic, Apology International Official, RJ Santo II TV, Kuya Apology TV, and Barrio Kawayan na Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And magpapasalamat po muna po ako sa mga kapatid po mga Katoliko na ulos pong tumutulong at sumusuporta sa programa po natin sa pamamagitan po nila Sir Noli Medalla and family, Sir Emis Rondiscaliar and family, Sir Romeo Inodian family, Sir Robert Avila and family, Sir Michael Roger Uy, Sir Rene Kiblat and family, Sir Denjo Sevillas and the family, Sir San Manili and family, Sir Tupig Galyemit and family, Sir Jam Dandan and family, Ma'am Burden Lapera and the family, Sir Jonard Alia and family, Sir Raymond Soles and family, Sir Jerry Minglana and the family, Sir Ray and Ma'am Sheng Hernani and family, Miss Ramona and family, Sir Jocelyn Salamanya and the family, Sir Joy Vilasian family, Cap Jun Bungabong and family, Sir Joe Petzian Amorte and family, Sir Will Siliaca and family, and Sir Raimundo Bungcalis and family. Sa lahat po ng mga Katoliko na tumutulong, especially sa mga kapatid natin kasama po natin sa LCA na tumutulong sa programa po ito. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, ang programa pong ito ay nangangailangan pa rin po kami sa tulong at suporta po ninyo. Bakit po? Kasi wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto po tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan pa natin mga account numbers. Diyan po yung mga screens, yung tumatakbong information, and pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung pagpadala po ninyo. Maraming salamat po in advance. Okay, so yun. So announcement, yun yung sinabi ko po kanina. Ang program po natin ay magiging magla-live lang po tayo sa ating YouTube sa ating Facebook page. Then after on that, i-upload po natin ito doon sa YouTube channels. And siguro, ibabalik po natin yung live streaming po natin sa YouTube channels natin every morning, every 9 a.m. kung okay lang po. Pagkatapos, i-upload po natin ito pagka 1 p.m. sa ating Facebook page. So yan po yung ano po natin mga sir. Okay, so yan po yung new setup po sa program po natin ngayon mga sir. Okay, so yun. So dito sa ano po natin, yun, intro, din pagkatapos greetings, then after on that presentation. In greetings, hindi po kagaya ng last, while nagpresent po tayo, binabasa po natin yung mga komento. So ngayon, greetings muna, then pagkatapos presentation, then after on that, greetings, then yung open forum. So yan po mga sir at saka mga ma'am. Okay, sir, sino ba ito? Sir Max Tibinta, good evening. Sir Rafi Caballo, sir, good evening po. Sir Abby Pimentel-Laplap, good evening po sa inyo. Sir John Ray Macarayan, good evening sir. Sir Eric Pano, Sir Binil Casio, Sir Dong Verge, good evening, good evening. Possible ba nga instrumento sa yawa ang ubang Christian sick? Ay, opo. Sa Diablo po yan eh. Yan nga po yung topic po natin ngayon, sir. Sir Dong Verse, good evening. Sir Jopet Chan Amorte, nice tong video mo itong mga pastor ng mga mo lagi Sir Jopet. Sir Andy Coteo, good evening. Brad, sayop ba ang Novus Ordo? Actually, invented po siya.
Invented po siya ng mga liberal Catholics noong 1970. Sir Romnick Labuga, good evening. Sir Joneville Dayan, good evening from Butuan. Sir Carlo Torres, good evening. Sir Meristel Diaz, good evening po. Sir Quinciano Abina, good evening po sa inyo. Sir Carlos Orteliano, yes sir, good evening po. Loe si Alfie Haba na SDA, no, wa good taon siya katubag sa pangutana na mo. Mo ba? Mo ba Sir Carlos? Nindot na, at is inyo ang ipangutana. Sir Oliver Vallar, good evening sir. Sir Rigito Baring, Sir Sam Matamosa, good evening po sa mga sir. Sir J. Marquizon, good evening po. Sir Jerome Lokite, yes sir, good evening. Sir mag-ask ko if naakabakopya nga libro sa SDA na SDA Encyclopedia. Wala po sir, wala po akong copy po niyan, Sir Carlos. Sir Edgar Ragay, good evening. Sir Joe Belesia, good evening sir. Ma'am Annabel Baga Brigoli, good evening po. Sir from Manolo Portich. Sir Ray Tabino, good evening sir. Sir Carlos Otiliano, ayan. Sir Edgar Dimol, good evening sir. Sir Jomel Baloria, good evening. Sir Momar Pao, good evening from Zambales. Then Sir Max Tibintag, sa'yo pa kayo natoy para magsamok-samok ka diri. Okay, Sir Carl Mabaw, good evening. Okay, so ngayon magpe-present po muna po tayo. Sir Carlo Torres, good evening sir. So ngayon, ang topic po natin, sektang labas sa Iglesia Katolika, galing po yan sa dyablo. Pag sinasabi po natin kasing galing sa dyablo, yan po yung gumagawa ng kontra or opposite. Opposite po sa tinatawag na gawain ng ating Panginoong Jesucristo. So kung ano po yung ginagawa ng Panginoong Jesucristo, ang ginagawa din po niya opposite. Pero para makapandin lang po siya, gagayahin po niya kung ano po yung ginawa ng Panginoon pagkatapos yan po yung i-offer po niya doon sa mga taong mga inosente. At nang dahil po dyan, so marami po mga inosente mga Katoliko ang makukuha po nila at mapupunta po, instead of salvation, mapupunta po ito doon sa damnation, yung eternal damnation. So ngayon, si Kristo po, ang ating Panginoong Jesucristo, nagtatagpo ng kanyang iglesia, St. Matthew chapter 16 verse 18. Di ba? Sabi ng Panginoon, "Thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail against it." So nang sinabi ng Panginoong Jesucristo po ito, remember na siya po yung tinatawag na salita po ng Panginoong Diyos. Siya po yung Word of God or God's Word, yung buhay na salita. At sabi ng St. John chapter 1 verse 1, itong salita na ito ay Diyos. Nang sinabi ng Panginoong Diyos na ating Panginoong Jesucristo na "Thou art Peter, and upon this rock I will build my church." So ibig sabihin, yung pagkasabi po niya nito, meron pong connection ito doon sa tinatawag na kaligtasan. So salvation. Kaya nga po, according to St. Paul, 1 Timothy chapter 2 verse 4, na ang kalooban ng Panginoong Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas at sa Tagalog, at makasusumpong sa katotohanan. Bakit po? Kasi ang dyablo po kasi, ang kanilang intensyon is to ruin the Church of Christ, and at the same time magiging maiimpyerno po yung mga kaluluwa na nanggaling doon sa ating Panginoong Jesucristo. So, yan po yung opposite sides. So, ang Kristo, ang objective po niya, salvation. Ang demonyo, ang objective po niya, eternal damnation. Bakit po? Kasi gusto po niya na hindi lang po siya. Gusto po niya na marami po sila. And at the same time, mga sir, mga ma'am, pag ang tao po kasi, ang makukuha ng mga demonyo, insulto po ito sa Diyos. So kaya nga ang mga demonyo sa ngayon na panahon, so meron po silang panahon ngayon na makapanlinlang ng mga kaluluwang makuha po nila galing sa ating Panginoong Diyos. Bakit po? Kasi again, damnation po, eternal damnation po yung objective and purpose po nila. Bakit po? Kasi ang demonyo, eternally condemned na po sila. They are eternally damned. Yung tinatawag na mga demonyo. So, kaya nga, kung ano yung gagawin ng Panginoong Jesucristo, i-o-oppose po nila ito. Kung ano po yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo, ang gagawin po nila, talagang babalatutin po nila, din pagkatapos magbibigay po sila ng kanilang sariling mensahe para ang tao ay malihis doon sa tinatawag na katotohanan. Magbibigay po tayo ng example po niyan, mga sir, mga ma'am. Tingnan nyo, di ba, si Judas, di ba? Nasa katotohanan na po siya. Pero lang dahil po sa pride po niya, so meron po tinatawag na spiritual battle between God and the devil doon sa tinatawag kay Judas.
Bakit po? Kasi si Judas, si precious soul po yun sa harap po ng Panginoong Diyos. Pero ang problema, instead of pipiliin po niya ang Panginoong Diyos, susundin po niya yung kalooban ng Panginoong Diyos, sinusunod po niya yung kanyang sariling kalooban. At yan po yung gagawin ng demonyo. Huwag tumingin doon sa Diyos, tingnan mo ang sarili mo. Then, yung tinignan ni Judas yung kanyang sarili, ayun, napunta po siya doon sa tinatawag na impyerno. Kaya nga po, kung titignan po natin sa paligid po natin ngayon, mga sir, di ba? Most of the sects na naglipa na po sa paligid po natin, halos lahat sarili po yung tinitingnan po nila. Yung mga feelings po yung mga tinitingnan po nila. Hindi lang po sekta, yung mga individuals din po. Yung feelings lang po yung tinitingnan po nila, hindi po yung tinitingnan yung kalooban ng Panginoong Diyos. Yan po mga sir. So ngayon, pag ang Diyos, ang sinasabi po niya ay katotohanan. Bakit po? Kasi ang Panginoong Jesucristo, siya po yung katotohanan. St. John chapter 14, verse 6, sabi ng Panginoong Jesucristo, I am the way, the truth, and the life. Walang makakapunta sa aking Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Ito yung sinabi ng Panginoong Jesucristo. Bakit dadaan sa Panginoong Jesucristo? Bakit po? Kasi yung gawa ng Panginoong Jesucristo ay gawa din po ng Ama. At nang dahil po, isinugong Panginoong Jesucristo para iligtas po yung tinatawag na tao. So, ibig sabihin, ang objective, ang tinatawag na kalooban ng Panginoong Jesucristo, lahat po ng mga taong nawalay sa pamamagitan po ng kasalanan, ibabalik po niya ito doon sa kanyang tinatawag na Ama. Yan po yung St. John chapter 14, verse 6. Mamaya po mga sira, babasahin ko po yung mga comments po ninyo. Magpe-present po muna po tayo. Para at least after the program ay meron po kayong matututunan sa atin pong pag-stream po ngayon mga sir, mga ma'am. Okay, so ngayon, proceed po tayo. So salvation sa Panginoong Jesucristo, eternal damnation sa demonyo. So, number 2, ang sa Panginoong Jesucristo, truth, katotohanan, genuine. Sa demonyo, lies. Kasinungalingan. Bakit po? Kasi St. John chapter 8, verse 44, sabi ng Panginoong Jesucristo na ang ama ng kasinungalingan ay ang dyablo. Yan. So pag may magtuturo ng kasinungalingan at kontra po ito sa Panginoong Jesucristo at sa kanyang iglesia, kanyang itinatag, yung sinabi ng Panginoon na my church, and in forte inferinon prevalibont adversus iam, pagkokontra po sa iglesia pong ito, lalo na po sa mga katulang dogma po niya. So ibig pong sabihin, yung sektang yan, hindi po yan sa Panginoong Jesucristo. Lais po yung tinuturo. For example, ano po ba yung example po nung lies po yung tinuturo ng demonyo? Di ba? Sinabi ng Panginoong Diyos, huwag kayong kumain. Sa bungang ipinagbabawal ko kasi mamamatay kayo. Sabi ng demonyo, hindi ka mamamatay. Yan. So babalik ta rin ng demonyo yung salita ng Panginoong Diyos. So yan po yung forte ng demonyo di ba? So ngayon, kung titignan po natin mga sir, mga ma'am, ang iglesyang itinatag ng Panginoong Jesucristo, kung titignan po natin from the 1st century AD, sabi ng Panginoon, I will be with you always till the end of time. Babalik ta rin po yan ng demonyo. Ay hindi, nawala yan. Pagkatapos nabalik yan sa 16th century, 17th century, 18th century, 19th century, at 20th century. Diba? Kung makita po natin yung kaibahan ng katotohanan ng kasinungalingan, makikita po natin ang Panginoong Diyos. Bakit po? Kasi pag ang demonyo, kontra po siya sa Panginoong Diyos, gagawa po siya ng kasinungalingan. So ngayon, lahat ba ang ginagawa ng demonyo ay lahat ba ipepresent po niya na dapat magsisinungaling ako? So talagang hindi po siya tatanggapin po ng tao. So kaya nga, ang gagawin po niya, gagawa po siya ng tinatawag na counterfeit faith and at the same time counterfeit church. So yung tinatawag na parang isang sekta or isang iglesia na kokontra sa iglesyang itinatag ni Kristo. At gagawin po na babalik ta rin po nila lahat kung ano po yung itinuturo ng iglesyang tatag ng Panginoong Jesucristo at lahat ng kasinungalingan at lahat ng marumi. Tatapunan po nila ito. Tatapunan po nila mga marumi. Itong iglesyang tatag ng Panginoong Jesucristo. Same po sa nangyari sa Panginoong Jesucristo sa 1st century, di ba? Anong sinabi ng mga Pariseo po noon? Ito, dyablo ito.
Oh, anong ginawa po nila? Nang ipinako po doon sa cross, ito, sabi mo, anak ka ng Diyos, pagkatapos ganito ganyan, dapat iligtas mo yung sarili mo. So, ibig sabihin, ang ginagawa ng Diablo, gagawa po siya ng counterfeit. Ano ba yung counterfeit? Hidwa, kumbaga. Parang totoo, kung sa kung sa atin pa ngayon ay parang plain money, kumbaga. Meron pong tinatawag na genuine money, then pagkatapos meron pong counterfeit money. Meron pong fake money or yung mga plain monies, kumbaga. So gagawa po yung demonyo. And siyempre, demonyo, siya po yung master of deceit. Siya po yung master of lies. So gagawin po niya parang parehong-pareho talaga doon sa iglesia itinatag ni Kristo. Sa 16th century, so nakikipag-away po siya sa iglesyang tatag ng Panginoon sa Kristo, talagang head-to-head po sila. Head-to-head po, yung nasa labas at nasa Iglesia Katolika, Apostolika Romana. So ang ginagawa po nila, yun, kung ano pinaniniwalaan ng Iglesia Katolika, naniniwala din po sila. Ano yung pinaniniwalaan po nila, pinaniniwalaan ng Iglesia Katolika? Yung Biblia. Yung Biblia mismo, pinaniniwalaan po yan nila. Even nga yung banal na kasulatan nagsabi, mismo ang demonyo, nagko-quote din po ng Biblia. Yung kasulatan, di ba? St. Matthew chapter 4, verse 4. Nagko-quote din po sino yung demonyo. So, ibig sabihin, hindi po bago sa kasaysayan ng Iglesia Kristiyana na ang Diablo, makikita po nila yung Diablo, gagamit din po ng kasulatan. Kaya nga po sa 16th century hanggang sa 20th century, ang mga pambato ng mga sektang sulpot against sa true church founded by Christ, Biblia. Same din po sa nangyari doon sa St. Matthew chapter 4, verse 4. Yung pagtempt ng Panginoong at ng demonyo kay Panginoong Jesucristo. Gumagamit din. At meron ding interpretation yung tinatawag na demonyo. Ano po yung interpretation po niya? Di ba sabi ng kasulatan? Sabi niya, tumalon ka. Di ba sabi ng kasulatan? Pasusundin po niya, pasusundin po niya yung tinatawag na Kristo ayon sa nakasulat. Pero sabi niya, di ba, kung totoo kang anak ng Diyos, ito, sambahin mo ko. Pero hindi yan ginawa ng Panginoon. Kung totoo ka ng anak ng Diyos, tumalon ka. Kasi merong mga anghel na kukuha sa iyo at hindi mangyayaring mababali yung mga buto mo. So sabi ng Panginoong Jesucristo, huwag mong attempt ang Panginoon na iyong Diyos. So, di ba? Ayon din sa kasulatan. So, ibig sabihin, kasulatan versus kasulatan. Pero ang pagkakaiba lang po, kasi itong demonyo, ini-interpret po niya yung tinatawag na kasulatan para sa sarili lang po niya. Hindi po sa salvation. Hindi po para doon sa tinatawag na eternal life. Kung hindi eternal damnation. Same din po yan ngayon. Tingnan niyo po ngayon mga sir, mga ma'am, di ba? Most of the sects na labas po sa Iglesia Katolika, Apostolika, nagdadala po yan ng Biblia. Pagkatapos kinokorek po nila, kinokorek daw po nila yung iglesyang tatag ng Panginoong Jesucristo. Kung ano yung interpretation ng Iglesia Katolika na siyang tatag ng Panginoon, sasabihin na, mali yan, kasi kami yung totoo. Kaya nga, yung mga inosenteng Katoliko, pag-aanib po sa kanila, ang mangyayari po yan, sinusunod po nila, yung tinatawag na sinabi ng Diablo, na magiging sa iyo yung lahat ng mga bagay sa buong mundo pagsasamba ka sa akin. Di ba? Tingnan niyo po ngayon. Not less than 60,000 Christian denominations, lahat po sila ang yayaman po nila. Di ba? Halos nasa kanilang lahat ang buong mundo. Bakit po? Kasi accepted po nila ang buong mundo. Bakit po? Kasi ang paniniwala po nila, ang salvation, ano lang, yung tinatawag na simple lang, maniwala lang ako. Meron lang akong faith, okay na yun. Hindi! Hindi po mga sir, mga ma'am. Babasahin ko po yan mga sir, mga ma'am, ha? Pasensya na po mga sir, ha? Nagpe-present lang po muna po ako mga sir. So yan po. So gagawa po siya ng counterfeit church. So ang gagamit po niya yung ebanghelyo. So kaya nga, hindi po bago sa atin ngayon, mga sir, mga ma'am, na tayo mga Katoliko, makikita po natin na mas meron pang alam yung mga ibang sekta sa banal na kasulatan sa atin. Bakit po? Kasi pinapakita nila na sila po yung superior. Same din po sa demonyo.
Diba? Panginoong Kristo, pinapakita po niya na siya po yung superior sa Panginoong Kristo. Siya po yung unang nagko-quote ng kasulatan. Pero mas daig pa yung demonyo sa mga ibang sekta. Bakit po? Kasi hindi turo ng demonyo yung yung may mabasa ka ba? Letra por letra? Wala po yan eh. Mas hiligitan pa ng mga protestante yung pag-iisip ng demonyo. Bakit po? Kasi sabi na, kapag hindi yan mabasa sa Biblia, huwag paniwalaan. Hiligitan pa nila yung ama po nila. Diba? So yan po mga sir. No. Number 2, siyempre, gagamit po sa ng gospel. Kung ano po yung itinuturo ng ebanghelyo na sinabi ng Panginoong Kristo, ang gagawin po ng diablo, babalkitin po yan yung pagkakaintindi. For example, sabi ng Panginoon, this is my body, this is my blood. Sabi ng ibang sekta, hindi. Simbolo lang yan. Di ba? Sabi ng Panginoong Kristo, et portae inferenon prevalebant adversus iam, even the gates of hell shall not prevail against it. Yan yung sinabi ng Panginoong Kristo. Sabi na, hindi. Nawala yung iglesia, natalikod yung iglesia sa 1st century, nabalik lang ngayon sa 20th century. Ay, mali. Mali po. Sabi ng banal na kasulatan mismo. Sabi ng Panginoon, I will be with you always till the end of time. And according to St. Paul, na tindigan ninyo ang tradisyon na natanggap ninyo na galing sa amin, sabi ni St. Paul. Sabi na, hindi na kailangan yung tradisyon. Di ba? So talagang magiging opposite po yung tinatawag na ginagawa ng demonyo. Pero para maling lang po tayo, so i-acknowledge po niya yung mga bagay na sa Diyos. So ina-acknowledge po nila ang Biblia, salita ng Diyos. Ina-acknowledge po yan nila. Siyempre, yan po yung ng diablo. Sige, i-acknowledge mo yan. Yung Biblia ang tinatanggap mo, yan po yung salita ng Diyos. Ito lang yung ituro mo. Ito lang ituro mo. Kasi yung nasa Biblia, wala na yan. Kayo na yung totoo. Yan po yung diablo eh. Bakit po? Kasi hindi po magiging sinungaling ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi ng Panginoon, I will be with you always till the end of time. Yan po yung sabi ng Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, lahat ng panahon, nandyan po itong iglesyang ito. So pag may lalabas po rito, pag may susulpot na isang sekta outside of this church founded by Him or founded by Christ, yung sektang yan sa diablo po yan. Tingnan nyo, di ba? Anong pagkakaintindi po nila sa Santa Misa? Yung ang pari, nagmamas po yung pari po kasi nakaharap doon sa altar. Gumagamit ng lingwahe ng Iglesia Katolika. So ano ang ginagawa ng mga kampo ng diablo? Ay hindi! Superstitious belief yan! Isa po yung kulto. Yan po yung ginagawa ng mga demonyo eh. O anong ginagawa po nila para sabihin na tinatawag na, sige, dapat ang Panginoon, dapat masaya tayo. Di ba? Concert concert dito, concert doon. Merong entertainment. At ang nandoon sa kanilang, hindi naman po yung altar eh. Wala kasi yung mga ibang sekta po kasi wala po silang altar. Pudyon! Sa Biblia, kung titignan po natin, meron pong altar. Even nga si St. Paul, di ba? Nagsabi na merong altar ang Diyos. Sa kanila, meron ba silang altar? Wala eh. Bakit po? Kasi pinapakita po nila at ino-oppose po nila yung doktrina ng mga apostol, yung doktrina ng Santa Iglesia Katolika na kung saan itinatag ng ating Panginoong Jesucristo concerning sa tinatawag na unbloody sacrifice. Yung sinabi ng sa Prophet Malachi, chapter 1, verse 11, from the rising until its sunset, yung pure offering, i-offer yan doon sa Diyos. Wala yan sa kanila eh. Wala yan sa kanila. Pero nagtuturo po siya ng mabuti. Diba sinasabi nila, gumawa ka ng mabuti. Dapat i-preach natin ang salita ng Diyos. Dapat i-preach natin ang ganito, ganyan. Yan po ginagawa ng mga ibang sekta eh. Tama po ba yan? Actually, tama po yan eh. Yung mga tinuturo po nila, gumawa tayo ng mabuti. Ang hindi po tama kung aanib po tayo sa kanilang sekta. Yan po yung hindi tama. Bakit po? Kasi sila po mismo hindi po sa tagapagligtas eh. Ginagamit po sila ng kanilang ama na siyang diablo. Yan po mga sir. So wag po tayong magpalin lang. Number 2, gagawa po ba siya ng miracles? Yes! Siyempre, Iglesia Katolika, grabe.
For almost 2,000 years, ay grabe yung miracles na ginawa ng Iglesia Katolika. O di ba, yung mga Eucharistic miracles, yung mga katawan na until now hindi pa nadidikay. Di ba? Milagro po yan eh. Ang mahal na Birhen nagpapakita. Ang demonyo rin ay ganyan din po sila. O tinan yung mga pastor, di ba? Pag meron silang healing miracle, ang dami-daming mapapagaling na mga sakit sa panahon ng mga milagrong ginagawa po nila. Pero sabi ng Panginoon Jesucristo, hindi ko kayo kilala. Yan. So si Kristo, nagtatag ng kanyang iglesia, ang gagawin ng dyablo ay ika-counter po niya ito. Tatatag po din po siya ng kanyang sarili. Eh sino po yung gagamitin po niya? Yung mga taong merong pong personal interest. Yan. Ano po yung personal interest ng tao na gagamitin po ng dyablo? Eh, sabi ni St. Peter, 2 Peter chapter 2, verse 1 to 5, magkapera lang, okay na yun. Diba? Magkaraptor lang, okay na yun. Yan po yung punto dyan. So, gagamitin po nila salita ng Diyos bilang kapital, pagkatapos yung prophet po nila, yung abuloy ng mga membro. Yan. Sir, ingon akong amigo nga si Giovanni Baha, ano raw, sayop daw ang Katoliko, dili tinuod-tinukod ni Kristo kay ang membro o leader para yun, di ba? Ito yan pong sinabi ko pa kana Sir John Mark Durante. Ang gagawin ng demonyo, tatapunan po niya ng masama at tinatawag na ano ba sa Tagalog ng hugaw, marumi. Yung iglesyang tatag ng Panginoon. Kung nabuhay pa yan si Mr. Giovanni Baha Kulyamat sa panahon ng Panginoong Jesucristo, si Judas itatapon po niya doon kay Kristo. Si Judas, hindi po dahil kay Kristo. Hindi po dahil sa iglesia kaya tinatag ni Kristo, kung hindi. Si Judas dahil ginawa po niya at pinili po niya maging Judas. Yan po. Meron po mga membro ng Iglesia Katolika na mga Judas din po. Pero hindi po yung turo ng Iglesia Katolika na maging Judas ka. Pero bakit po siya naging Judas? Kasi pinili po na maging Judas. Maging protestante po yung nature po nila. Katoliko po sila, protestant po yung nature. Di ba? Ang yawa sir mo pahuway pud ba na sila sa ilang buhaton isip pagpamakak. Ay hindi po yan hindi po yan magre-respond demonyo. Double time po sila ngayon Sir Carlo Torres. Double time po yan sila. And ang gagawin po nila ngayon, lahat pong nasa labas at nasa loob ng Iglesia Katolika, yan po yung titirahin po nila. Yung nasa loob yung titirahin. Pero yung nasa labas at gagamitin po nila yan. Okay, nagtapok man gihapon sila in the name of Christ. Actually, yung sinasabi po kasi ng Panginoon, refer po yun sa kanyang mga believers. Na tinanggap po siya. Two or the God said, I am the midst of them. Refer po yun sa mga nabaptized po sa pangalan ng Panginoon Kristo. Nasa loob po ng kanyang iglesia. Pero nasa labas, ay hindi. Wala po yung Kristo po doon. Bakit po kasi, sabi ng Panginoon, ang hindi mananatili sa akin, magagaya sa isang sanga, puputunin at itatapon at mga susunog. St. John chapter 15 verse 6. Sir, ano po ang ubang pastor nga di daw sila musukol og debate kay wa daw nay ayo. Di na sila musukol og tawag ining debate kay dili man sila kabalo, sir. dili man sila kabalo ana, sir. Di sila musukol og debate, hindi po sila makikipagdebate. Bakit po? Kasi hindi po nila alam yung yung tinatawag na tamang reasonings po eh. Yan po. Sir Raylan Kizo. Good evening sir. Ingon sa akong kauban makasala daw ta mga Katoliko kay kusog ta mukaon og baboy. Ay, sabi ni Saint Paul, Colossians chapter 2 verse 16, wag po nating ipahintulot na magsaway po sa atin kung ano po yung kakain at iinumin po natin. Kasi ang lahat ng mga yan ay anino lamang sa totoong mangyayari yung fulfillment ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit po? St. Mark chapter 7 verse 14-15, hindi po makakaparumi sa atin kung ano po yung pumapasok sa bibig po natin. Makakaparumi po sa atin yung lumalabas na galing po sa ating puso. Yan po. Launa pero na adaw kitalig daw una na adaw sa Biblia nga ang mauna ipaulahi. Katong ipaulahi manggod nga nauna katong Judaismo. Hindi po mangyayari po Sir John Mark Durante na magiging iulahi yung iglesia itinatag ng Panginoong Jesucristo. Si Kristo na po yan eh. And sabi ng Panginoon, sabi ni Saint Paul na Christ is the same yesterday, today, and forever.
Hindi po magiging ano yan, hindi po magiging mauna or maulahi yung Iglesia Katolika after kay Kristo. Sir Luel Selva, pwede mangutana, Sabadista ba si Kristo or Domingista? Sumala sa Biblia, isa po siyang member ng Judaism. At yung araw ng pamamahinga po nila araw po ng Sabat na coincide po sa ating kalendaryo na Saturday. Yan po, sir. Pero nagtatagpo si Kristo ng kanyang bagong iglesia bagong relihiyon. Hindi po yung dating kasi gusto po ng Panginoon na i-convert po yung mga Sabadista noon. Kasi yung mga Sabadista po kasi yung nagpapatay. So yung bagong iglesia itinatag ng Panginoon sa Kristo, ang araw po ng pagsamba po nila ay araw po ng linggo. May ito bag sa SDA, sige ko atake sa ato nga Domingo ta magsimba. Nagsilos na sila, Sir Kizo. Bakit po? Kasi sinasaway po ng Panginoong Kristo yung ng mga Hudyo po noon na Sabadista And at the same time, pinapatay po ng mga Sabadista ang Panginoong Kristo. Pinapapatay. Sila po yung responsable nagpa-execute sa Panginoong Kristo patungkol doon sa krus. So kaya nga, yung mga alagad ng Panginoong Kristo, aatakihin po nila yon. Gusto po nilang ibalik doon sa pagkasabadista, hindi po yun pwede. Bakit po? Kasi ang mga apostol po kasi na yun, pinahintulutan ng Panginoong Kristo na sambahin po siya, hindi po araw ng Sabado, araw po na linggo. Yan po, Sir Relan Kizo. Okay, ada ako ingon sa iyo pang klase sa inyong pagpamunyag. Bisan nakasulat na ganun sa Bible, inyong baton, sama na lang sa paghubog-hubog. Ganun po ba? Sino po ba, Sir John Mark, sabihan mo po si si Mr. Kulyamat, sino po ba nagsabi sa kanya, nagturo sa kanya na pare na maghubog-hubog tayong mga Katoliko? Yang problema, paniniwala at pananampalataya po na rin. Pagkatapos, tayo po yung sinisisi o tayo po yung sa Bisaya pagipasanginlan. Mr. Doming, Kero, saan makita rin na Kristo ay nagtatag ng bagong relihiyon? Sinabi po niya, St. Matthew chapter 16 verse 18, my church. Na sinabi po niyang my church, hindi po yan galing sa mga Hudyo na relihiyon, hindi po. Galing po yan kay Kristo, talagang bago yan. Kaya nga po yung New Testament, tinatawag bagong tipan. Okay, ang Domingo Exesimba ay St. Matthew chapter 28 verse 16, 28 verse 9 and 16. And Acts of the Apostles chapter 20 verse 7. Ginawa na po yun ng mga apostol, Mr. Gero. Kayo, sumusunod kayo doon sa araw ng tinatawag na Sabat. Hudyo po ba kayo? Member po ba kayo ng Judaism? Kung or nagpapakahudyo lang kayo, sinagugan kayo ni Satanas kung ganyan. Okay, sus ba talaga ang pangalan ng tagapagligtas? Opo. Okay, opo. Tanaw niyong baka sino mangingilad. Sino mangingilad? Ang mangingilad po dyan yung mga pastoy niyo, Mr. Gero. Mangingilad po yung mga pastoy ninyo. Bakit po? Kasi hindi naman kayo Hudyo. Pagkatapos, bakit kayo sumusunod sa araw ng Sabat? Sino po yung implementer of the law of the Sabat? Kayo po ba? Mr. Gero? Kayo po ba yung implementor ng law of the Sabbath? Mr. Gero? Sige nga. Saan mo mababasa sa Biblia? Na ang Seventh-day Adventist Church sila po yung implementer ng law of the Sabbath. Sige nga po. Or the Sabbath law. Mr. Gero? Problema itong mga taong ito, pagbibigyan ng link, yun, mabubulag good evening, bro, on sa si Kristo ang mga sigigipadayag sa mga sulpot nga wala man inang ilang Kristo dila pareha sa itong mga Katoliko nga naag yun inahan. Yes sir man, tinuod na. Yung Kristo po yan po yung klarong sulpot, anak sa liking kawayan. Okay, bisan walay mabasa ang walay mabasa, nagkut na gani kong Biblia. Yung mga pag walay mabasa. Pagkabangag. And ano po bang sa Biblia, Mr. Gero? Anong talata po sa Biblia, kapitulo, versikulo, itinuro ng mga apostol na dapat mabasa sa Biblia yung mga itinuturo natin? Sige nga po. Anong talata yan? Dalawang tanong na po yan, until now, hindi pa nyo sinasagot. Sige, ganting, ha? Dapat sumunod tayo doon sa araw ng Sabat. Ano po ba yung religion na binigyan ng Panginoong Diyos concerning the Sabbath? Seventh-day Adventist? Kapag na mga mukha ninyo, kung ganyan kayo. Seventh-day Adventist ay binigyan ng araw ng Sabat? Bangan! St. Luke chapter 4 verse 16. Ipagpatuloy niyo po yan. Yung mga kasama mong Sabadista gusto po nalang itapon ng Panginoon Diyos bangin. Mr. Gero. Bangan! Ay, nalang itong mga taong ito may mga diferensya. Sige nga po, i-challenge ko po yung mga Sabadista na nandito ngayon sa comment section.
Basahan niyo ako ng talata sa Biblia, kapitulo at bersikulo na itinuro ng Panginoon Kristo at ng mga apostol na dapat kung magtuturo ng doktrina, dapat mabasa sa Biblia letra por letra. Number 1 po yan. Number 2, basahan niyo ako sa banal na kasulatan, letra por letrang mabasa. Na yung Seventh-day Adventist, sila po yung binigyan ng Panginoong Diyos concerning the Sabbath. Sige nga po. Di ba? Wala yung mabasa, Mr. Guerrero, di ba? Umiiba ng topic eh. Ini-evade po niyo yung topic eh. Huwag po nang i-evade yung topic. Kasi kayo po yung, ini-insist po ninyo yung pananampalataya po nyo sa amin. Pinapakain nyo kami sa pananampalataya nyo. Hindi pwede yun kasi may lason yan eh. Yung pananampalataya ng Seventh-day Adventist, merong lason yan. Makahilo. Kung sa isda pala, butiti. Butiti na. Diba? Wala eh. Ang style po kasi ng mga ibang sekta, ipapakain po nila yung pananampalataya po sa atin. Pananampalataya po nila sa atin. Same po ng demonyo, di ba? Nang tinan po niya ang Panginoong Kristo, gusto niyang papakainin ng Panginoong Kristo based sa kanyang pag-iisip at pag-i-interpret ayon sa nakasulat. Pero hindi kumakain ng Panginoong Kristo. Bakit po? Bakit hindi siya kumakain? Doon sa anong demonyo? Kasi may lason yan eh. Same po sa mga SDA, may lason yung pananampalataya ninyo. Kaya nga po, hindi kami kumakain. Ang style po namin, ang estilo po namin, ipapakain namin sa inyo yung sarili po yung pananampalataya. Ayun, di ba? Until lang, hindi kayo makasagot. Ang style ng mga sulpot na po ito kasi, yung pananampalataya po nila, ipapakain po nila sa atin. Kaya nga po, di ba? Yung tinatawag na trend ng kanilang tanong, saan mabasa, saan mabasa? Kasi sa thinking po nila, sola scriptura. Hindi po yung pananampalataya ng banal na kasulatan at ng mga apostol nagsulat ng banal na kasulatan eh. Hindi. Ang pananampalataya ng mga apostol na itinuro ng Panginoong Kristo, tradisyon at eskriptura. At merong tagapagturo na galing mismo ang koneksyon sa Panginoong Kristo. Itong Ellen G. White, Manalo, Soriano, Kibuloy, itong si Charles C. Russell, Ellen G. White, saan po yung koneksyon po na sa Panginoong Kristo? Nagbabasa lang ng Biblia pagkatapos naging teacher na? Yapang! Hindi pa